third ground of appeal. Regarding the third ground of appeal, within which the defense argues that the pretrial chamber erred in not considering humanitarian grounds either as independent consideration or mitigating factor in assessing interim release, the appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Further, the appeals chamber recalls that the medical condition of a detained person may be a reason for a chamber to grant interim release with conditions, and that the chamber enjoys discretion when deciding on conditional release. The appeals chamber considers that it is not apparent from the pretrial chamber's assessment that it was unreasonable. The pretrial chamber found the existence of risks under Article 58(1)(b) of the statute, which were not mitigated by Mr. Duterte's purported condition, and also could not be mitigated by any condition imposed upon release. The pretrial chamber then proceeded to analyze whether humanitarian grounds, as argued by the defense, could justify release on conditions. The appeals chamber thus considers that the pretrial chamber assessed the relevant information before it in light of the arguments made by the defense and reached its conclusion on this basis. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber's assessment was unreasonable. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pretrial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. Alright mga kababayan, so marami po ngayon ang nagdadalamhati at nasasaktan no, dito nga po sa naging desisyon po ng ICC patungkol nga po dito sa interim release ni PRRD at ito nga po ay hindi na-grant no? At ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mananatili po sa kustodiya ng ICC. So nakakalungkot mga kababayan at ang dami nating mga kababayan ngayon yung nalungkot, naiyak, nagalit dahil po sa nangyari pong desisyon na ito no, na talaga namang inasahan ng nakakarami na dahil nga po sa kanyang advanced age at sa kanyang kalagayan sa kalusugan ay mapagbibigyan po no, yung kanyang interim release. So yung mga grounds ng rejection ay nakabatay no sa mga panganib na maaaring idulot ng kanyang paglaya habang nakabinbin ng paglilitis. So ayan yung parang narinig na lang natin lahat ng grounds, first ground, second ground, third ground ay puro rejected no. At
talagang nakakasakit sa dibdib mga kababayan yung ating narinig. So ito yung mga na-research natin, no, ng mga dahilan ng pag-deny ng interim release ni PRRD. Una dito yung risk na hindi siya dadalo sa trial, no. Sinuri ng ICC kung may posibilidad na si Duterte ay tatakas o hindi haharap sa paglilitis kung bibigyan ng pansamantalang paglaya. Pangalawa dito yung risk ng obstruction o paghaharang sa proceedings. So may pangamba na maaari niyang hadlangan ang proseso ng korte, halimbawa sa pamamagitan ng pag-impluwensya o pag-intimidate sa mga saksi. So ayan yung kasi ng ICC. So risk ng patuloy na paggawa ng krimen sa jurisdiction ng ICC. Isa ring konsiderasyon ng korte ang posibilidad na maaari pa siyang magpatuloy sa mga gawaing sakop ng ICC kung siya ay palalayain. At sinabi nga 'di ba unanimously na pagpapatibay ng pre-trial chamber ruling, ang appeals chamber ay nagpasya na tama ang naging desisyon ng pre-trial na hindi siya dapat palayain, kaya pinagtibay nila ang naunang ruling. So yung konteksto ng proseso, so ang kanyang legal team ay nag-apela para po sa interim release kasi mga kababayan, ngunit ito ay tinanggihan, no. Si Duterte ay nag-waive, no, si PRRD ay nag-waive ng kanyang karapatang personal na dumalo sa pagbasa ng desisyon at pinayagan ng kanyang abogado na si Attorney Kaufman na kumatawan sa kanya. Pero mga kababayan, no, kahit man lang sana nakita natin si PRRD na makita man lang natin yung kanyang kasalukuyang sitwasyon, ano na yung itsura niya. Pero siguro ginawa niya to para hindi na masaktan pa yung Filipino sa kung ano yung itsura niya. Kumbaga manatili na lang sa ating isipan yung kung ano yung pumasok siya doon na malakas siya at palabiro. Baka ngayon kasi parang hinang-hina itong ating dating Pangulo, no? So, sa madaling salita, hindi siya pinalaya, no, dahil sa tatlong pangunahing panganib. Una dito yung pagtakas, pagharang sa proseso at posibilidad na patuloy na krimen. So, ang ICC ay mahigpit sa ganitong mga kaso upang matiyak ang paglilitis ay maging maayos at makatarungan. So, hindi umepekto mga kababayan itong ginawa ng kanyang defense team, no, na highlight naman dito yung edad niya, advanced age na siya, tas may sakit pa siya. So grabe, no, kaya mapapatanong ka kung ano ba to, parang talagang ididiin talaga nila at hahayaan itong matanda na mabulok na lang dito sa kulungan. Kasi para sa akin mga kababayan, hindi mo na kasi maiaalis sa taong bayan kung baga yung sinasabi nilang network, yung supporter ni PRRD, hindi na talaga mawawala yan kasi kung talagang tumatak yan sa taong bayan na talagang maganda yung kanyang nagawa at naging panunungkulan nung time niya, talagang wala tayong magagawa dyan kahit wala na siyang kapangyarihan. Talagang yung loyalty ng mga tao sa kanya at pagmamahal nandyan yan. Kasi naramdaman ng taong bayan yung pagmamahal niya nung time na siya yung nakaupo, no? Kaya hindi dapat ginawang basihan din itong bagay na to na baka magkaroon ng conflict patungkol dito. Sana ginawa na lang nila na may interim release, no, para sa akin na opinion ko sana pinayagan na lang nila yung interim release tapos with condition, payag na yun na mag-house arrest ka na lang tapos kung gusto nyo magpadala kayo ng kinatawan ng ICC sa Davao na upang bantayan yung kanyang mga kilos. Basta makauwi lang siya, no, at makalabas at makasama niya yung kanyang mga mahal sa buhay dahil hindi natin alam matanda na to si PRRD at for sure, kapag nalaman niya tong result ng kanyang apila, ay magdadamdam to, no? At baka wag naman sana, no, ikalungkot niya to, ika-stress at ikabagabag ng kanyang kalooban. Kaya mga kababayan, nakakalungkot talaga. Kaya ano kaya yung dito? Masasabi natin mga kababayan, ako, ang sakit ng dibdib ko na marinig, puro failed. Nanlalamig yung kamay ko kanina habang nanonood ako at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag mga kababayan kasi ang tanging gusto ko lang marinig dito sa nagsasalita, no, na granted yung kanyang interim release. Kahit may kondisyon, okay na sana Kahit house arrest o hospital arrest, okay lang. Basta makalabas siya, makabalik siya dito sa Pilipinas pero ipinagkait pa rin po sa kanya yan. So I hope may magawa pang paraan para dito, no, upang mahabol o magkaroon ulit ng pagkakataon na madepensahan yung kanyang request na interim release. So again mga kababayan, ito lang muna yung ating video at kung gusto nyo panoorin, bisitahin nyo po ang ICC website, no, para sa kabuoang detalye. So highlight ko lang yung third ground na ni-reject na. So para
andun na tayo sa pinaka-judgment. Again, maraming salamat mga kababayan at ipag-pray po natin si PRRD, no, na bigyan pa siya ng kalakasan para matagalan niya pa, no, yung hamon at hindi siya bumitiw. Again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.